bang sabihin pero wala kang lakas ng loob na sabihin ang personal? I-shout out mo na yan! I-shout out mo na yan! Para sa ex, para sa crush, para sa magulang, para sa boss, para hindi ka na mahirapan, i-shout out mo na yan! Shout out sa umaga! Shout out sa umaga with DJ Baby Toby! Number 6.7 Energy FM. Same, pero iba dito sa 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo oras sa buong kapuluan. Pangga, check your time. It's now 6:32 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga Pangga natin kasalukuyan na traffic na, no? Hello po sa inyong lahat. At syempre, Pangga, 46 days to go before Christmas. Sana naman, handa ka na para sa iyong mga inaanak, no? Sa mga gastusin, ay nako. At syempre dahil nga naman nalalapit na ang Kapaskuhan, nalalapit na rin ang inyong 13th month pay. Napakasarap naman talagang mabuhay kapag Biyernes or hindi naman kaya December. Hindi pa Friday, Toby. Excited, Thursday pa lang ngayon. Bakit ba excited ako mag-Friday di ba? Ganyan talaga kapag Monday pa lang, inihiling ka agad na Friday na kaagad. Oo, ganyan kami, mga tamad. Pero yun na nga mga Pangga, no? Napakadami talagang pera ng mga Pangga natin dyan kapag sapit ng Disyembre, no? Yung tipong 13th month pay, makukuha mo na. And of course, yung mga sick leave mo, makukuha mo na rin yan. Diba? Or hindi naman kaya kapag galante, no? Yung iyong boss. Ay nako, may 14th month pay. Uy, ang sarap sa feeling. Parang lahat no? Parang lahat mabibili mo, no? Kapag may pera ka talaga, no? Pero ngunit subalit tapuat, yung pera na yan, gagastusin mo rin naman yan sa Pasko and of course, sa bagong taon, no? Kailangan natin maghanda. Pero at least, no, Pangga, nakatulong sa atin, no? Kaya naman sa mga Pangga natin dyan na malapit nang makuha ang kanilang 13th month pay, naku, manlibre naman kayo. At syempre, wag nyo naman gastusin agad-agad, ha? Magtira kayo para sa sarili nyo at syempre para sa inyong mga nanay, no? Katulad na nga lang ng nanay ko, nanunood ngayon, no? Nay, hello po. Good morning, love you, miss you. Tsaka belated happy birthday nga pala sa'yo, ha? Nung Friday, sana naman natuwa ka sa inihanda namin para sa'yo. Anyway, good morning nga pala sa mga may kaarawan ngayon, no? Hello po sa inyo lahat at happy birthday, no? Kung birthday mo ngayon. At kung hindi naman, don't. Hindi happy birthday. Ay nako. Uy, kung birthday mo ngayon sana naman magkaroon ka ng isang napakagandang araw. Isang memorable na kaarawan, yung tipong ka-level ng pagsagot sa'yo ng crush mo. Ay! Ang sarap-sarap sa feeling nun. Yung tipong talagang sasagutin ka talaga sa birthday mo mismo. Napakasarap sa feeling nun. Kaya naman ikaw, kung birthday mo ngayon, umasa ka nang sasagutin ka niyan. Alam niyo, Pangga, ito, no? Dati, meron akong ginagawang trick para ma-chat ko yung crush ko, hinihintay ko yung birthday niya. Actually, totoo yun, no? Karamihan sa mga Pangga natin, no, naghihintay ng birthday or ng kaarawan nila nung crush nila. Diba? Hinihintay nila yun. Bakit? Kasi sa Facebook kasi, di ba, makikita mo kung birthday na ng isang tao, di ba, ng crush mo.
So ayun, magna-notify sa'yo yun. Tapos kapag nag-notify na yun na birthday ni crush, ay automatic na yun, babatiin mo siya. Diba? Siyempre, hindi lang naman birthday, no? Pati Christmas, pati New Year, no? Ayan. Yan lang yung tatlong events na pwede mo siyang batiin, no? Christmas, New Year, at birthday. Diba? Di mo naman siya pwedeng batiin ng Happy Valentine's Day, no? Ang creepy mo naman pakinggan nun. Diba? Dati, no, ginagawa ko yan dati. Dati. Ngayon, hindi na. Kasi nga naman ngayon, kapag nag-PM ka ng ganun, parang ang creepy na ngayon pakinggan or tignan, diba? Kaya yung iba, hindi na ginagawa yun. Pero dati usong-uso yan. Maniwala kayo sa akin. Ang dami kong kakilalang gumagawa ng ganong klaseng trick. No? Uy, birthday ni crush. Teka, mga PM nga. Yan siguro yung birthday okay pa ngayon. Sa ngayon, ha? Bakit? Kasi syempre birthday naman talaga yun, no? Wala namang masama siguro kung babatiin mo ng happy birthday, no? Tapos, iwalay pa yung yung happy birthday at God bless, no? At have a nice day. Tatlong part yun Una, happy birthday. Tapos kapag nag-reply ng thank you, no? You're welcome and God bless. O, di ba? Para may reply ka pa. Tapos kapag sinabi ulit, nag-reply ulit siya sa'yo ng God bless din sa'yo, no? Sabihin mo naman, sasagot mo naman yun, have a great one, no? Di ba? Ganun mga galawan. Kaso nga lang, syempre, mapuputol na yun dun sa have a great one. No? Kasi kung ikaw ba naman sesenda ng gano'n, hindi mo na alam kung ano yung i-reply mo di ba? Shoutout sa mga pangga natin dyan, torpe. Kaya hindi marunong makipag-usap sa crush nila. Hirap na hirap, Brad. Anyway, panggasaktong oras natin yon 6:39 on the clock. Kaya naman simulan na natin ang shoutout sa umaga. I-shout out mo na yan! Number 1, 06.7 Energy FM. Uy, sa mga pangga pala natin dyan, no, na gustong makita si Baby Toby ngayong Thursday morning. Ayan, pumunta lang kayo sa Energy FM Facebook page. Okay, facebook.com/energyfm106.7. Okay? Napakadali lang yan. Manood ka na ng live, ha? At syempre, i-share mo na rin naman. Di daw kayo magkakaroon ng pera pag di nyo shinare. Anyway, good morning sa mga pangga natin, no? Na may jowa dyan at syempre hindi nila alam kung paano ba mamahalin yung ganong klaseng jowa. Not in a bad way, but in a good way, no? Kasi syempre, bago-bago lang naman pala kayo. Tapos ayun, hindi nyo pa alam kung paano nyo sila pamahalin, no? Pero bago ang lahat, binabati ko muna yung aking kababata, no? Oy, Kenneth. Kumusta na, pre? Oy, si Kenneth, Kenneth, kita-kits naman tayo next time, ha? Buuin na ulit natin yung yung tropa, ha? Anyway, ingat ka dyan, Kenneth, ha? So, eto na nga. Itong ating message sender, no? Nag-send kasi siya ng mensahe niya, no? Para sa kanyang jowa or nagtatanong siya kung paano ba niya mamahalin yung jowa niyang gamer. Nako. Itong mensahe na to ay galing kay Ali. Sabi niya dito, good morning, Baby Toby. Ask ko lang kung paano ba mahalin ang isang gamer. Nako. Saktong-sakto yan. Kasi bago pa lang kami at hindi kami dumaan sa phase ng ligawan. Sorry kung medyo malandi ako sa part na yun, but what can I do? Anyway, like you, isa pala siyang gamer. And I have no idea kung paano ba magmahal ng isang gamer kasi hindi naman ako mahilig sa video games. Please help naman. Minsan gusto ko siyang kasama or magkaroon kami ng date. Kaso nakita ko naman na naglalaro siya ng Spider-Man. Kaya hindi na ako nagtanong kung pwede ba kaming lumabas ng kami lang dalawa.
So ayun, please help me, Baby Toby. Thank you so much. Madali lang naman kaming mahalin eh. Kaming mga gamer, no? Madali lang. Bigyan nyo lang kami ng skin. Oo. Tapos payagan nyo lang kami maglaro. Okay na yun. Tapos, kaming mga lalaki, no? Kaming mga gamer, no? Ang gusto lang naman namin, naiintindihan kami kung bakit kami naglalaro, di ba? Well, syempre, iintindihin din namin kayo kasi may needs din naman kayo, di ba? Kailangan din naman namin na pagbigyan kung ano yung gusto nyo. Like for example, kung gusto nyo ng date, no? Pagbibigyan namin din kayo. Kung boyfriend nyo kaya kami, no? Ngayon, kung pamungunahan mo siya ng hiya, di ba? Since nga naman, di ba, bago nga naman kayo, nahihiya ka pa na magsabi na, uy, mag-date naman tayo. Or hindi naman kaya, nahihiya din naman siya. No? Kaya ayun, eto kasing Spider-Man, no? Bago lang kasi itong laro. Kakalabas lang nito last month. Kaya siguro medyo hook pa siya doon at gustong-gusto niya pang tapusin at laruin, no? So, ayun, talagang nagtutuon talaga siya ng pansin doon. Well, gano'n naman talaga kasi kami, no? Pag gusto namin yung isang laro, talagang hook na hook talaga kami doon. Pasensya na kayo, oo. Pero isipin nyo ganito, no? Imbis na yung jowa nyo ay umaalis palagi, nagbabar, nakikipag-inuman, no? Isipin nyo nandun lang siya sa bahay nila, naglalaro, di ba? Instead of having drinks with his friends, no? He's out there, nasa bahay nila, nagsasalba ng mga tao sa Spider-Man. Di ba? Sinasalba niya yung New York City. Saving the world, di ba? Napakabuti ng jowa mo. Busila ka ang puso. Pero panggano, itong klaseng jowa na to, like for example si Ali, no? Isa siyang ideal na jowa para sa isang gamer. Bakit? Kasi naiintindihan niya eh. Naiintindihan niya na kailangan maglaro ng isang tao. Bakit? Kasi nga naman ito yung stress reliever nila, di ba? Dito sila nag-out ng, alam mo yun, ng stress nila, di ba? Nakakatuwa na may gantong klaseng tao, no? Yung talagang iintindihin ka, no? Sa lahat ng bagay ng gusto mo, no? Susuportahan ka, di ba? Pero syempre, kailangan natin yung suklian, no? Yung suporta na yan, yung pag-aalaw sa'yo, no? Ng paglalaro palagi, no? Kailangan natin suklian yan. So ano? Boys, kailangan natin na bumawi sa kanila. Kailangan natin sila i-date, no? Kailangan natin silang paligayahin din talaga. Kung na nga ito iniintindi, di ba? Iniintindi ka na kahit na puro kalaro, no? Okay lang sa kanila. At handa silang mag-adjust para sa'yo. Pero syempre naman, dapat hindi lagi sila yung nag-a-adjust. Dapat tayo rin naman, boys, di ba? Dapat ma-appreciate natin yung ginagawa nila para mismo sa atin. Bihira yung ganyang klaseng babae, no? Kasi minsan kasi ang nangyayari, hindi ka papayagan maglaro eh. Diba? Hindi ka papayagan mag-Valorant, mag-Spider-Man, di ba? Mag-CS2, no? Mag-Dota. Kasi karamihan sa mga babae, no? Yung iba, hindi ko naman nilalahat, no? Yung iba, against sila sa mga laro na yan. Bakit? Kasi agaw oras yan eh. Diba ngayon kapag nakita ka ng isang babae na talaga nga namang iintindihin ka at handa siyang mag-adjust para sa games mo, no? Gawin mo ang lahat para makip yan. Kasi promise, no? Kapag kayo ay, alam nyo na, kayo talaga in the future, no? Ikasal kayo, no? Malay mo, i-transform niya pa yung gaming room mo, diba? Actually, kanina nga lang, no? Meron akong nakita na mag-asawa sila. Umalis yung kanyang asawang lalaki. Meron siyang 4-day work trip ata. Yun yung nakita ko doon. Kasi yun, tinransform niya yung gaming office ng kanyang asawa. At ako napangiti ako. Oh, promise. Bakit kasi ang ganda tignan, no?
At na talagang yung magiging reaction mo talaga nun is legit happiness talaga. Isipin mo yung mahal mo sa buhay, no? Suportado yung paglalaro mo. Kaya naman guys, no, sa mga gamer dyan, sa mga kapwa ko lalaki, no, at nakita ng ganitong klaseng babae, nako, gawin natin yung lahat para makip natin yung babaeng ganon. Alright? Kaya Ali, saludo ako sa'yo, no, at sana naman, no, mapag-usapan nyo ng jowa nyo. Kasi syempre, eto bago-bago pa lang naman kayo, I get that. Pero syempre, kailangan nyo rin yung pag-usapan, no? Kasi kung lagi mo lang siyang iintindihin, no, sayang lang din naman. Ba't ka pa nagjowa, no? Diba? Kailangan nyo pag-usapan yan. Since bago pa nga lang kayo at nahihiya-hiya pa kayo sa isa't isa, no? Pag-usapan nyo mga ganyang bagay, no? Kasi wala namang hindi nadadala sa maayos ang usapan, eh. No, hindi kailangang mag-away, no? Hindi kailangan magpaka-toxic sa isa't isa. Pag-usapan nyo lang yan. That's the key. Alright? Pero sana all, no? Sana all may isang Ali. Niintindi yung jowa niyang gamer. Anyway, Ali, good luck sa inyo, no, Ali? At syempre, sa mga pangga naman natin, no, na gustong mag-send ng kanilang mensahe sa buhay, yung mga bagay na hindi nila masabi ng personal, no? Ayan, mag-send lang kayo ng message sa aking Facebook page. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, alright? So bago natin tawagan yung ating nabunot kanina sa Panggash o Pangcash, pinabati ko muna ang aking ninong. Ang aking ninong na napakagwapo, napakamacho. Ninong Oni, I miss you. Ninong, miss na kita. Baka naman po, oo. Galing kasi siyang US, no? Sana meron akong size 9. Anyway, Chairman, tawagan na natin yung ating nabunot sa Panggash o Pangcash. Hi, Panggash! O Pangcash! On air promo! Once again, tinatawagan ng pansin si Michael. Ano ba to? Ibasco. Ayan. Tama man ang aking pagkakapronounce. Michael Ebasco ng Pasig City na may plate number na NB13431. Ayan, sagutin mo ang aming tawag para naman manalo ka ng 200 pesos. So dapat kasi yan 500. Kaso hindi ka nakatawag sa akin within 1 hour. So sayang naman. Kaya ngayon, kakaltasan ko ng 300. 200 na lang, ha? Huwag na kayo makingi kay Papa Jackson. Akin na yan. 300, no? Sayang. Tapos, kapag hindi niya pa rin ito nasagot, no? Edi goodbye 200 pesos. Ibig sabihin, 500 na nasa akin. Diba? Okay, may Papa Jackson, ha? Quiet lang kayo. Atin-atin lang yun. Alam ko si Papa Jackson ngayon, gising pa. Kasi nakita ko sa kanyang story, hello? Nawala. Nakita ko sa story ni Papa Jackson, nagja-jogging siya. Ayos ang trip ni Papa Jackson, no? Grabe. Sa madaling araw nagja-jogging. Ayan, Chairman, isa pang tawag, no? Ngayon kapag hindi niya pa ito nasagot, no? Di goodbye 200 pesos na naman. Sayang naman. So anyway, ayun na nga. Si Papa Jackson, no? Tuwing madaling araw nagja-jogging. Nakita ko kanina na feeling ko nasa CCP siya kanina. Bakit? Kasi yung tiles, no? Yung tiles parang sa CCP, eh. Siyempre, galing kami dun, eh. Galing kami doon. Doon yung opisina namin dati. Kaya familiar talaga sa akin. Kaso nga lang ngayon, di na kami nakakapunta doon. Kasi ako, bawal na ako. Anyway. So ayun. Ayos yung ganun trip, no? Jogging. Hello? Nawala ulit. Sayang naman, automatic pangga, hindi na siya mananalo ng 200 pesos. So automatic 500 na nasa bulsa ko. Charot! Anyway. Mamaya, mamimigay din si DJ Lensay ng 500 pesos. Kaya naman,
Mag-abang-abang kayo sa programang Lihim ng Liham, alright? For the meantime, magbalik tugtugan muna tayo for our next song. Here's a song from Jason Mraz titled I'm Yours. Only here at your number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.